Noong unang panahon, ang aking lolo at ang kanyang mga kapatid ay isang albularyo sa aming baryo. Sa aming baryo ay nahahati ng tinatawag nila doon sa dulo at doon sa gitna at doon sa bungad. Yun ang tawag namin sa baryo namin dahil isa din malaking baryo na lahat ay palayan at nasa baba kami ng bundok. Yun ang baryo namin. Ang lolo ko ay nakatira sa may pinaka dulo at ang isa niyang kapatid na nakatira sa may gitna ng aming baryo at ang isa pa pang kapatid niya ay nasa bungad naman. Sila ay mga albularyo o kung tawagin ay magtatawas. Ang aking lolo naman ay hindi lang magtatawas ang kanyang ginagampanan kundi pagpapaanak na rin sa mga nanganganak, mga buntis na babae noong unang panahon dahil malayo ang hospital, malayo ang kumbaga wala pang mga sasakyan noon at ang mga kalsada noon ay mga lubak-lubak pa. Ang tinatawag na kalsada ay kung dadaan ka pa ng palayan na mahaba bago ka mangarating doon sa sakayan ng jeep. Walang tricycle pa noon at ang jeep ay minsan 2 beses lang biyahe sa isang araw dahil napakalubak ang kalsada ng papuntang sa bayan. Kaya ang mga tao noon doon sa aming baryo ay kapag nanganganak doon na lang sa kamadrona kung tawagin dahil lalaki ang aking lolo, kumadrono, sabihin na lang natin ganit. Nako, kumadrono. At sa awa ng Diyos, marami na rin napanak ng aking lolo at nagtatawas din siya sa mga batang may mga lagnat, inuupo at minsan ay ginagamitan niya na bilang gamot ay ang mga dahon-dahon ng mga kung ano-anong mga kahoy o kaya'y mga balat ng kahoy kung ano yung sinasabi niya na ipapakulo at inumin at sa awa ng Diyos na gumagaling naman ang mga ito. Minsan din ginagamot niya din yung mga sanhi ng barang o kinulam ay nagagamot rin niya kung ito ay gawain ng laman lupa o malindo kung tawagin o kung taong hindi nakikita ay ang nalalaman ng aking lolo sa kanilang tatlong magkakapatid. Ang aking lolo yung pinakamagaling na magtatawas sa aming baryo. Minsan kami naglalaro ng magpipinsan sa ilalim ng punong kahoy ng mangga. Ang punong kahoy na iyon ay tabi ng bahay ng aking lolo. At ang aking lolo ay siya na ang nagbabantay doon sa amin na habang naglalaro kami. Dahil nakaupo siya sa may sanga ng mangga. Ang mangga na iyon ay mataas na mangga, mas mataas pa kisa doon sa bahay ng aking lolo. At ang bahay ng aking lolo ay yung sinaunang bahay noong unang panahon na may silong. Dahil malaki ang bahay at maluwag ang bahay ng aking lolo, aside doon sa pinakasala, doon sa taas ay may 4 na kwarto ito. At ang kusina ay nakakabit lang doon. At ang hagdanan ay 2 ang hagdanan doon sa isang dulo at doon sa kabilang dulo naman ang kabilaan ng hagdan. Ganon kaluwag yung bahay ng aking lolo at doon habang kami naglalaro dahil ilan kami magpipinsan, parang 8 kami magpipinsan pero ako yung pinakabata dahil ang tatay at nanay ko ay ang huling nag-asawa noon sa panahon iyon. So ang aking edad noon ay magpipito at ang aking kapatid magwawalo naman at isa namin pinsan may mga elementary, mag-high school na 2 at naglalaro kami doon. Kasama namin ang pinsan ko na high school at ang aking pinsan na 2 at bali lahat kami ay 8.
Ako yung pinakabata dahil ako yung paborito ng aking lolo. So, nagkalaro ang aking mga kapatid at pinsan ayaw ko dahil ako ay nag-iisang babae at saka maliit pa ako. Kaya ang ginawa ng aking lolo, sabi niya, halika kayo, maglalaro kayo dito, may habulan kayo. Bibigyan ko ng premyo. Sino makahuli ito? Sabi niya, yung kamay niya nakatakip. Ang sabi, sabi, ako din, sabi ko, kahit maliit ako, sige lang, sabi ko ganon. Dahil, tapos, ano yan lo, sabi ng isa namin pinsan, ay, aking bato, sabi niya, bato? Sabi niya, pero itong bato na to ay hindi simpleng bato lang, ito ang aking agimat at ito ang aking anting-anting kung tawagin at ito yung ginagamit ko kasama ko sa pagpapagaling, panggagamot ko ang anuman mga karamdaman yung mga nandito sa ating baryo, sabi ganon ng lolo ko. Di sabi ko na, siyempre sa isip ko noon, may ganon kaya, kasi noon bihira lang din naman kami makanood ng TV, wala pang TV noon. Sa radyo lang kami nakikinig yung mga anting-anting na yan. Sabi ko talaga, sige. Pagbukas ng palad ng aking lolo, may 3 bato, tumalon. So naghabulan na kami. Hindi ako makahabol dahil ako yung pinakamaliit. Pero yung mga pinsan ko, hindi nila mahuli-huli dahil parang may utak yung bato. Ganon din ang aking kapatid. Maya-maya pumunta yung bato sa akin dahil 3 sila, yung isang bato pumunta sa akin. Sabi ng lolo ko, hulihin mo. So ako naman, para ako nang huli ng labog, pinagtaklob ko ang 2 kong palad at nahuli ko. Tapos sabi ko, nahuli ko. Ayaw akong paniwalan ng mga aking pinsan dahil ako pinakamaliit. Ang hatak naman ng aking lolo, ang hagalpak ba ng tawa. Maya-maya sabi niya, hindi, niloloko mo lang kami. Sabi niya, siyempre nung unang panahon, bawal ang pagsinungaling. At kung nagsisinungaling ka, pangit ang ugali mo at masama yun at papaluin ka ng magulang mo. Sabi ko, hindi lo, hindi, nandito sa akin. Lumapit na rin ng aking kapatid, sige, pakita mo. Sabi niya, pagbukas ko ng aking palad, tumalon yung bato pagbumilig doon sa lolo ko. Yun, nagkwento na yung lolo ko na yung bato na daw yun ay ipapamana niya sa mga apo kung sino yung karapat-dapat na apo. Yun ang sabi niya sa amin. Pero ito ay yung mabait na apo. Nagtitinginan kami kasi, sabi ng pinsan ko na high school, sabi niya, ako. Tapos sabi naman nung isa, ako. Lahat kami gusto. Ang tawad ng aking lolo, hindi ako ang may gusto. Ang bato ang pipino kung sino ang gusto niya sa inyo. Pero sana mayroon karapat-dapat. Paano na kung wala? Sabi ng isa kong pinsan, sabi niya, di wala, babalik siya sa pinanggalingan sa babahay niyan. Sabi ng aking pinsan, doon daw sa may Gumamela, sa may Balon. Kasi doon kami nag-iigib ng tubig noong unang panahon. Wala pang puso, Balon talaga, pero naka na siya ng hindi semento yung gamit sa pagbubon ng yung banga. Yun ay mga nakapalibot doon na hanggat lagpas tao sa akin sa bata ba kapag malalaki ay nasa lagpas biwang ang taas ng balon na yun. Ay may gumamela doon daw ang kinakain daw ng bato ay katas ng gumamela. Sabi ko, paano kakain yun? Wala naman bumama. So nag-iisip ako, so tinawanan lang ako ng lolo ko, tapos kinuhanan na niya yung bato, binalik na sa bulsa. Itong mga pag-uwi namin, kinenta ko sa aking nanay, kasama ko ang kuya. Di sabi ng aking kuya, nanay, nahuli ni adik yung yung bato. Sabi niya, may bato? Pinahuli ni lolo sa amin. Sabi niya sa amin, anting-anting niya.
tumawa na lang yung nanay ko, sabi niya, wala namang anting-anting siya. Pero sabi ng tatay ko, wala din. Pero paglipas ng panahon, namatay ang aking lolo. Yung gumamela sa may balon, namatay rin siya dahan-dahan, hindi na siya nabuhay. Yung gumamela na yun. At ngayon, naalala namin ngayon sa panahon na yun, dahil nag-uusap kami ng aking kapatid, sabi niya, ano kaya adik i-kwento mo din yung bato ng ating lolo noon. So naisipan ko i-upload at ewan mo kung maniwala kayo, pero sa akin ay maniwala ako kasi mismo dalawang mata ko kahit bata pa ako na itatak na yun. At itatak na yun sa isip ko na asan kaya yung bato na yun ng aking lolo. Sa aming magpipinsan, dumami man kami, walang maski isa sa amin talaga ang yung talent ng blessing ng aking lolo na iyon sa panggagamot ay wala sa amin nakamana. Siguro nga walang karapat dapat sa amin, pero sabi sa akin naman ay malakas lang yung pakiramdam ko sa mga kawerduhan na nangyayari, kababalaghan, dahil nakakaramdam ako ng mga kakaiba. Minsan may nakikita ko pero wala akong nakikitang mukha. Parang masasabi ko lang yung bahay na iyan ay mayroon kakaiba ng parang may tao nang babantay. Mga ganun lang kasi minsan nararamdaman ko lang yung mga hindi nararamdaman ng siguro normal na ng mga gaya ng mga iba na hindi nakakaramdam. Yun lang ang aking nararamdaman, pero sa buong pamilya namin wala talaga nakamana sa amin. Awan ko, para kung sa panahon ngayon maniniwala sila sa anting-anting o ano man, basta sa akin na i-share ko lang yung karanasan namin ng aking kapatid, mga pinsan, dahil mga pinsan ko din nagpapatotoo yan na may nakita kaming bato na talagang tumatalon na kala mo may buhay.